video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong 2025 medical allowance ng DepEd. Ayan, so syempre ito po yung mainit na usapin sa mga panahong ito, especially po ngayon, ano po, malapit na po ang ating opening of classes ngayong school year 2025-2026. So alam ko po ang karamihan po sa atin ay nagpapa-medical, ano po, mayroon na po tayong APE, ano po, yung annual physical examination, ano po mga maestro, and nabalitaan nga po natin sa ibang mga division, no, sa ibang mga school ay tapos na, no, yung iba nga parang balita ko April pa lang ay tapos na po ano ang kanilang annual physical examination. So ang tanong po ngayon mga maestro, kailan ba natin matatanggap itong ating 7K medical allowance? Ano po, yan po yung parating tinatanong sa atin sa mga vlogs po natin. And hindi lang po sa atin, ano, maging sa ibang mga teacher vlogger, mga nakakita po natin, nakapanood po natin. Hindi, ito rin po ang kalimitang tanong ng mga kamaestro natin dyan sa buong Pilipinas. Ayan, kung cash nga mo matatanggap or HMO type, ayan. So, yun po yung mga katanungan. And syempre, kung kailan natin matatanggap, ayan. So, kung papanoorin po natin yung mga vlogs po or mga video rin ng Alliance of Concerned Teachers at saka ng Teachers Dignity Coalition po, yung mga active na mga teachers groups po natin, mga organization po natin. So sila po ay nakikipag-dialogue, nakikipag-usap naman po sa DepEd, ano po, patungkol nga po dito sa releasing po ano ng ating 7K medical allowance. Ayan. So kung si Sir Benjo Basas po ang tatanungin po natin, ano po, sa part po ng TDC. Ayan, nagsulat na po sila sa DepEd before, and waiting, ano, ang sabi nga sa kanila ng DepEd ay waiting pa rin po, no, sa internal policy, ano po, kasi di ba ang utos po ng ating Pangulong Marcos ay bawat agency ay magkakaroon ng kanilang mga sariling internal policy, mga guidelines po tungkol nga dito sa medical allowance, kung yun nga, unang-una kung ito ba ay cash or HMO type. Ayan. So waiting po tayo, no? Waiting pa rin po tayo sa ipapalabas na internal policy po ng DepEd. And kung pupunta naman po natin ang Facebook page po ng Alliance of Concerned Teachers, na i-post po nila kanina lamang po ano na malapit na, no? Malapit na raw pong i-release ang internal policy ng DepEd patungkol nga dito sa medical allowance. So pag nagkaroon po kasi ng internal policy ay may i-release na rin po kaagad itong ating medical allowance. Ayan. So maliban nga sa tanong kung kailan natin ito matatanggap, kailan i-release, ang isa pa pong napakalagang katanungan kung ito ba ay HMO type or cash, ano po mga kamaestro. Ayan. So based po sa mga nakikita po natin, no, sa mga iba't ibang mga comment section na pinupuntahan po natin, karamihan sa mga kamaestro natin dyan, mas ninanais po na cash ang matatanggap natin na 7K medical allowance. Then yung iba naman, may mga ilan na nagsasabing mas maganda raw HMO type, basta maganda po yung ino-offer na coverage ng isang accredited na hospital or clinic, no, na magkakandak po ng ating physical examination, or mga medical examination po natin or medical consultation, po, kasi nababalitaan nga natin sa ibang mga HMO type na ganyan, ang iba daw ay pahirapan mag-avail ng kanilang HMO type, po mga kamaestro. So ang kagandahan naman ng cash, kasi tayo ay free na gamitin yung pera, no? Kung ba wala ka namang sakit, hindi ka naman nagkakasakit, so pwede mo magamit yung pera pambili ng mga masustansya, mga pagkain, di ba? Para always tayong healthy, po mga kamaestro. And syempre, yung sa mga maintenance, yung may mga hypertension, di ba? Pwede nating ipambili ng gamot yun, po mga kamaestro, ng ating mga maintenance, po, yung 7,000 na makukuha po natin na medical allowance, po mga kamaestro. And nabanggit din ni Sir Benjo, kung panoorin niyo yung huling video niya, sabi niya, kung matatagalan nga yung pagre-release ng ating internal policy, what if ngayong school year na ito ay gawin muna ng cash, kung hindi pa tapos yung internal policy ng DepEd, what if gawin muna ng cash para nga naman mapakinabangan na ng ating mga kamaestro yung 7K na medical allowance na yan, po mga kamaestro. Alright? Kung kayo ang tatanungin natin, po mga kamaestro, kung kayo ang tatanungin po natin, sa tingin po ninyo, ano ba ang mas maganda, HMO type or cash ang ating medical allowance? So pwede po kayo mag-comment yan, no? Free po kayo mag-comment sa ating pong comment section, para marinig nila ang ating saloobin, kung ano ba talaga ang gusto ng mga kamaestro natin yan, ng majority ng ating mga teachers, kung HMO type ba or cash itong ating medical allowance. So pwede nyo pong i-comment dyan ang inyong mga opinion,
sa comment section po natin. Alright, so dito ko natatapos itong ating video ngayon mga maestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin about sa medical allowance and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3.